Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Sa araw na ito ay nag-harvest tayo ng ating mangga na tayo rin ang nag-spray. Mga kaibigan, mayroon po tayong gamit. Ito ay pang kuhit ng mga bunga na nasa itaas. At mayroon tayong stall kasi dito tayo tutungtong pag medyo alanganin yung kanyang taas. Pero yung unahin natin mga kaibigan ay ito muna, yung abot kamay. Mga kaibigan, ito ang mga bunga na ating mangga na ginawa natin ng isang eksperimento. Hindi natin binalot at ito ay nasa tamang gulang na dapat nating anihin. So ngayon ito ay 115 days. So talagang fully matured na at pwede nating anihin. So unahin natin mga kaibigan kasi tayo rin ang maglalagay ng kalburo at saka pahinugin. So yung paraan natin mga kaibigan ay ating i-maintain ang good quality ng mga bunga. So yung iwasan natin yung dagta na dadaloy sa balat. So ilagay natin na ganyan para wala pong mancha yung balat. Ganyan kaganda mga kaibigan pag ang bunga ng ating mangga ay nasa mababang bahagi, no? Mabilis ang pag natin harvest, no? Saka masaya tayo mga kaibigan kasi po nagbubunga ang ating pagsisikap. So mga kaibigan, mayroong mga defective, so hindi maiwasan, talagang mayroong defekto. So pagkatapos natin ito mga kaibigan ay kakalburuhin natin, no? Lalagyan natin ng kalburo para uniforme ang kanyang pagkahinog. So ang paraan natin mga kaibigan, lalagyan natin ng kalburo doon na, no? Doon na sa pag ipon na yung lahat na harvest natin. So doon na natin i-explain kung paano ang tamang paraan sa pagpahinog ng ating naaani na mangga na magkaroon ng matamis at magandang uri o quality ng ating harvest. So pag mga kaibigan, medyo andyan na sa atas, itaas ng konti, so gamit tayo ng stool. Okay. Pero for the meantime, dito lang muna, no? I-file natin na yung kanyang tawag natin dito pungango, nasa mababahagi para yung dagta hindi dadaloy sa balat ng ating mangga. So mga kaibigan, maganda sana pag lahat ng sanga, no, mayroong bunga pero hindi natin makontrol yung kaya lang ng puno na maibigay na bunga. So yan lang po, no.
So tatanggapin na lang natin yung binigay at saka magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ah, binigyan tayo ng grasya. So ito, gamit tayo ng sungkit. Ito na gamitin natin. Oh. Yan. Okay. So ito, nagamitan na natin ng itayay. So, so ito mga kaibigan, minsan yung pag-aani natin mahirap kasi akyat pa tayo sa mga sanga, no? So mamaya pag maubos na natin yung andyan sa mababang bahagi ay akyat na tayo. So kailangan po ito ng kakaunting paghirap kasi hindi biro yung pag-akyat sa sanga, no? At saka senior citizen na po tayo. Ito yung ano, mabigat, no? Ito ang kalaki sa mga bunga ay tatlo o apat, 1 kilo. Yung apat minsan pag puro malaki sobra ng 1 kilo. So mayroon namang tatlo na 1 kilo na. So ito. Ito. Mga kaibigan, mayroon tayong natutunan sa ating paraan, no? Nakaminos tayo ng kunti kasi po hindi tayo nagbabalot. So ang ginawa lang po natin, regular po ang spraying natin every 2 weeks. Spray tayo and then 2 weeks before harvest, tigil na tayo sa pag-spray. So yung ginamit po natin, yun lang mga mumurahing insecticide, no? Green label lang po, green label, pero nagsama pa rin tayo ng foliar at saka fungicide. So triple action, no? Insecticide, foliar at saka fungicide para ma-maintain po natin ang good quality. Ang kagandahan po dito mga kaibigan, pag hindi natin binalot ay mabilis yung development sa bunga, no? Mabilis. So nakikita po natin mayroon ng mga bungang nahinog na. So sana po ay approve kayo sa ating paraan, no? Flower inducing po tayo at saka maintain na lang po yung application sa insecticide. Titigil lang tayo sa pag-apply pag 2 linggo na, mag-aani na po tayo. So ito, so ang natin tinitingnan na
ma-maintain po natin ang good quality ng kanyang yung balat, kasi ito po ang tiningnan sa palengke, no? Parang yung bumibili maghanap ng dahilan na magiging mura po ang ating mangga. So ang ginawa po natin mga kaibigan, ako lang po ang pahinog sa paggamit natin ng kalburo, at saka ako naman ang nagtitinda. So direct selling at saka Facebook posting. So marami namang nag-order, at saka pag natikman nila na matamis at saka maamoy, so nagkaroon ng second order. Andiyan na, marami nang nag-order sa atin. So mga kaibigan, sana po ay magiging katanggap-tanggap po ito yung paraan natin, at sana po lipat tayo doon sa ating lagyan ng harvest natin, kasi po i-illustrate pa natin kung paano po tayo maglagay ng kalburo. Handyan lang muna kaibigan.